Come in. Sir Kurt, tawag sa akin ni Rob. Yes, what? At bago pa lang ako makapagtanong ng kailangan niya sa akin, pumasok na ng office ko yung taong kausap ko lang about an hour ago. Hello there, Mr. Boring. Bati niya sa akin nang nakangiti. Your wife is here. Medyo natatawang sabi ni Robin. Tiningnan ko si Robin. Gotta go, sabi niya. Thank you, Rob. Pahabol pa ni Lira. At saka tuluyan nang umalis si Robin ng office ko. Naglakad siya palapit at umupo dun sa chair na malapit sa akin. What are you doing here? Di ba sabi ko take a rest? Hindi ako pagod. Saka ang boring kasi sa bahay kaya eto andito ako. Nakangati pa rin sabi niya. Lira, I'm busy. I know. Baliwala niyang sabi at pinaglaruan yung pendulum na nasa table ko. Agata Lira, I'm working here, okay? Don't worry, I'll behave, promise. Tinaas niya yung kanang kamay niya. Just let me stay here, please. Fine. Sabi ko na lang sa kanya. Sinunod naman niya yung sinabi niyang mag-behave siya. Every 10 minutes nga lang, tanong siya ng tanong tungkol dito sa hotel. Pinakikialaman din niya yung mga papers na napirmahan ko na. Mamaya tatahimik ulit. Tapos bigla na naman siya magtatanong. So in the end, I'll take you home. Sabi ko sa kanya. Tinignan niya ako na nagtataka. Wala akong natatapos sa'yo, Lira. Kaya uuwi na lang tayo. Besides, dinner time na. At hindi pa tayo nagdi-dinner. Sabi ko at inayos na yung mga gamit ko. Oh, sorry. Sige na, ituloy mo na yung mga ginagawa mo. Tatahimik na ako dito, promise. Sabi ulit niya. Ayan na naman yung promises mo eh. Uwi na tayo. Tumingin ako sa relo ko. May bukas pa namang grocery store kaya I'll cook for dinner. Sabi ko sa kanya. Okay. Can we have carbonara for dinner? Please? All right. Sa grocery store. Ako yung nagpo-push cart at si Lira yung naglalagay ng mga bibilhin. Pero mali ata ako ng desisyon na siya yung pakunin ko ng mga bibilhin namin. Dahil kung ano-ano lang yung gusto niya, yun lang nilalagay niya. And mostly junk foods. We don't need chocolates for carbonara, Lira. We need that, trust me. How come? We need sweets, para hindi ka na nagpe-prepare ng desserts. Pagraarason niya. At wala na ako nagawa pa sa mga binibili niya. Dahil lahat may rason siya. Kailangan daw namin yun. At nung hihingin ko na yung payment niya para sa binili niya, ang sagot niya sa akin, I'll do the groceries and you'll do the paying. Nasa terms and condition natin yon. Sabi niya, ba't kasama ako sa pag-grocery? Apil ako. Yeah, but ako yung nagpakahirap maglagay lahat ng binili natin. Ikaw nag-push ka lang ng cart kaya lumalabas na ako pa rin yung nag-grocery. Katwiran niya. That's unfair. Pang-carbonara lang yung bibili natin. Ang tingnan mo, 3 bags. Puro sayo lang to eh. Sabi ko sa kanya. It's fair. Wala akong nakikitang mali. Pagkasabi niya nun, iniwan niya ako sa counter at dumiretso sa sasakyan. Sa bahay. No carbonara tonight. Sabi ko kaagad sa kanya nung inaayos niya yung mga groceries. Hey, anong wala? Anong dinner natin? Tanong niya sa akin. Me? I cook carbonara for myself. And you? Eat that. Turo ko sa mga junk foods na binili niya. What? You're kidding, right? No. Sabi ko sa kanya. At nag-umpisa ng ihanda yung mga kakailanganin ko. Liyang. Mahinang sabi niya. Sagot ko sa kanya. Ang hindi nakatingin. Carbonara. Sabi niya. Nagpapaawa. In one condition. Sabi ko at tiningnan siya. What is it? Tanong naman niya. Pay the groceries. Sabi ko sa kanya at nilitian ko lang siya. I hate you. Sabi niya. Then, no carbonara for you.
Nagkibit-balikat ako at nagpatuloy sa ginagawa ko. Fine, fine. Sabi niya at umalis ng kitchen. Maya-maya lang bumalik na din siya at dala niya na yung wallet niya. Hinanap niya yung resibo na pinamili namin at binuksan yung wallet niya. Oh, ninapag niya yung pera na medyo naiinis. Kinuha ko yon at ngumiti sa kanya. You were easy to deal with, huh? Medyo natatawa kong sabi sa kanya. Magpapaturo na talaga ako kay Daddy magluto. Come on, Lira. It's late. Can you just leave me alone? I'm sleeping here. Sigaw ko kay Liam na kanina pa katok ng katok. Nakakaasar. Bakit pa kasi napakaaga niyang gumising? Panglima na niyang katok sa akin yan. Since 5:30 a.m. Can you believe that? Me? Waking up in 5:30 a.m.? I took a quick glance at the digital clock placed on my side table. 6:15 a.m. pa lang. You need exercises. Sayang yung araw, oh. Sabi pa niya. Who cares about the sun? Huh? Kung gusto mong mag-jogging, ikaw na lang. Please lang, Liam. I want to sleep more. Sigaw ko ulit sa kanya. After that, ilang segundong tumahimik. Good. Wala na siya. Nakakainis. Bakit kasi nasabi ko pa sa kanya kagabi na wala akong kahilig-hilig sa pag-e-exercise na yan? Ayan tuloy. Kinulit niya ako kagabi na mag-jogging daw kami kinabukasan. Napalingon ako sa direksyon ng pinto ng kwarto ko. What are you doing here? Sigaw ko sa kanya na nakatayo sa may pintuan habang pinaglalaruan yung susi ng kwarto ko. Magpalit ka na. Magja-jogging tayo sa ayaw at sa gusto mo. Sabi niya at umalis na ng kwarto ko. Liam Cartville, yes! Privacy please. If I'm sleeping, don't wake me up. Nasa terms and condition yon. Sabi ko sa kanya habang sinusundan siya sa may pintuan. Oh, hindi mo ba nabasa yung bago? May tinagdag ako. And besides, you are already awake. Nakangiting sabi niya. Huh? Nagtatakang tanong ko sa kanya. May bago? Teka, bakit hindi ata ako na-inform? Bad habits not allowed. So kung hindi ka nag-exercise at hindi ka gumigising na maaga, I'll do the honor para baguhin yung bad habits mo. Sabi niya. What? That's unfair. I said, whining. Lahat ng ginawa mo sa terms and conditions, unfair. Now, my house, my rule. Sabi niya. Teka lang, paano yun? Lahat ng gusto mo susundin ko? Hindi pwede. Reklamo ko. Hindi naman lahat. Bad habits, laziness, and unorganized things are not allowed in my house. Sagot niya sa akin habang naka-cross arm siya. Fine. Sabi ko sa kanya tumalikod na. Naglakad ako pabalik sa kwarto ko. Be ready in 10 minutes. Pahabol pa niya. Uwi na tayo. Pag-aaya ko sa kanya. Lira, hindi mo pa natatapos yung isang lap. Nag-aaya ka na umuwi. Sagot niya. Pagod na ako eh. At inilagay ko yung dalawang kamay ko sa tuhod ko. Maya-maya umupo na ako at uminom ng tubig. Ayoko na talaga. Bakit ba kasi kailangan pa mag-exercise? Nabuhay nga ako ng 23 years nang hindi nag-exercise eh. At saka model naman ako. Exercise na sa akin yung pagka-catwalk, pagngiti at pagpo-pose. Maaga pa oh, pagkontra niya. Hindi ba niya maintindihan na labag sa loob ko itong ginagawa ko? Listen, hindi ako interesado sa pag-e-exercise. Ayoko nito. Pinilit mo lang ako na mag-jogging, okay? So kung gusto mo, ikaw na lang. Ako, uuwi na at matutulog ulit. May press con pa ako mamaya. Sabi ko sa kanya, tumayo na ako. Nag-umpisa na ako maglakad pero hindi sumunod si Liam. Ewan ko sa kanya, bahala siya. Liam's POV. Masyado ata akong naging komportable kay Lira. Kaya naman pinilit ko siyang mag-jogging. Akala ko naman kasi okay lang sa kanya. Hindi pala. Bakit ko ba kasi iniisip na magkatulad sila? Masyado ko na ata siyang hinahanap kay Lira. Nung medyo nakalayo na si Lira, nag-jogging ulit ako ng ilang lap pa. At umuwi na din ang bahay.
Rest day ko ngayon. Siyempre kailangan ko din naman na magpahinga sa trabaho. Tinatawagan na lang ako ni Robin kapag may problema sa hotel. Sa bahay. Alam kong tulog na ulit si Lira. Kaya naman naghanda na ako ng breakfast para sa aming dalawa. Hindi ko na natanong kung anong gusto niya. Bahala na lang. Kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan ang yaya ni Lira. Hello? Good morning. Sagot sa kabilang linya. Yaya Rosie, good morning po. Si Liam po to. Oh Liam, napatawag ka. May problema ba? Nag-aalalang tanong niya. Wala naman po yaya. Tatanong ko lang po kung ano bang gustong breakfast ni Lira. Nahihiyang tanong ko sa kanya. Yun ba? Nako, simple lang gusto noon. Tasty bread na may chocolate spread. And fresh fruits, kape, pwede din ng oatmeal, pancake and cereals. Yun lang ang mga gusto niyang kainin kapag breakfast. Hindi kasi siya nagra-rice pag umaga. Sagot ni Yaya Rosie. Ganun po ba? Salamat po Yaya Rosie. Maaga pa, 11 a.m. pang gising noon kaya mamaya mo na siya ipaghanda. Sabi ulit niya. 11 a.m. po. Ginising ko na po siya kanina at nag-jogging kami. Pagkukwento ko. Ginising mo ng ganito kaaga at nag-jogging kayo? Gulat na tanong niya. Opo, bakit po? Nagtatakang tanong ko. Naku Liam, ako na ang hihingi ng pasensya para sa alaga ko ha. Buong araw ka na niyang hindi papansinin ngayon. Malungkot na sabi ni Yaya Rosie. Bakit naman po? Dahil lang sa ginising ko siya? Medyo natatawa kong tanong sa kanya. Oo, ayaw niya nang ginigising siya ng ganito kaaga. Gusto niya kusa siyang magigising. Ewan ko ba dyan sa batang yan? Pagpasensyahan mo na lang ha. Sabi ni Yaya Rosie. Sige po. Salamat po, Yaya Rosie. Okay, sige. Ingat kayo lagi ha. Ikamusta mo na lang ako sa alaga ko. At binabaan na niya ang telepono. Hindi niya ako papansinin. Buong araw dahil lang sa pagising ko sa kanya. Ibang klase talaga siya. Hindi pala siya nagra-rice kapag umaga. Naghanap ako ng pagkain sa rep. Nakita ko yung mga binili niya na puro junk foods. May nakita akong Nutella. Kaya siguro siya bumili para sa breakfast niya. At may mga fresh fruits din siya na binili na nakalagay sa styro. Inihanda ko na yon para naman kapag gising niya makakain siya. Pagkatapos ko maganda ng breakfast niya, binuksan ko yung laptop ko at nag-umpisa na magtrabaho sa bahay. Ilang sandali lang bumaba na siya galing sa kwarto niya. Nakaayos na siya. Good morning. Your breakfast is ready. Bati ko sa kanya. Dire-diretso siya sa kusina na parang walang narinig. Totoo nga sinabi ni Yaya Rosie na hindi niya na ako papansinin. Iniwan ko muna yung trabaho ko at sumunod sa kanya sa kusina para kumain na din ng breakfast. Andun siya, nag-umpisa na siyang kumain at hindi man lang ako inalok. May lakad ka ba ngayon? Tanong ko sa kanya. Tiningnan niya lang ako at kumagat ng sandwich niya. Hindi ako sanay na ganito yung pakikitungo niya sa akin. Hindi ako sanay na tahimik si Lira. Dito ka ba magla-lunch? Anong gusto mo for lunch? Tanong ko ulit sa kanya at kumain na rin ako. At sa pangalawang pagkakataon, no reaction. Mukhang kailangan ko na atang humingi ng sorry. Lira, sorry kung ginising kita kanina. Huwag ka nang mainis dyan. Hindi ako sanay na tahimik ka. Sabi ko sa kanya. Tinignan niya ulit ako. Kumain ulit siya ng sandwich at uminom ng kape. Pinabayaan ko na lang siya at nagpatuloy na lang ako sa pagkain ko. Silence. At bigla siyang umimik. Ayoko lang ginigising ako, okay? Napatingin naman ako sa biglang pagsasalita niya. Okay. Sorry. Mabilis kong sagot. Ngayon ko i-announce yung naging kasal ko. Biglang sabi niya, kaya naman napatingin ako sa kanya. Kailangan pa ba yun? Tanong ko. Oo, nag-promise ako kay daddy na after ng kasal. Sasabihin ko na sa public that I'm married.
Kailangan pa ba akong sumama? Hindi na. Mas okay na rin na wala ka doon para wala na din silang masyadong tanong. Pwede bang huwag mo na lang sabihin sa lahat? Nag-aalalang tanong ko. Liam, nag-agree ka na rin sa akin bago pa tayo ikasal. Pagpapaalala niya. Okay. Wala na din naman akong magagawa. Bakit? May problema ba? Tanong niya. Wala naman. Never mind. Dylan will pick me up. Gagabihin din ako mamaya kaya huwag ka na mag-abala sa lunch. Dinner. Baka hindi na din. Bakit? Saan ka pupunta? Buong maghapon ba ang presscon? Nagtataka kong tanong. May practice ako mamaya. May fashion show kami the day after tomorrow. Oh, I see. May spare key ka naman, di ba? Tanong ko at tumangulang siya, saka tumayo. Alis na ako. Paalam niya at tuluyan ng lumabas ng kusina. Si Aga. I texted Dylan para sabihing ready na ako. Malapit lang kasi si Dylan dito sa bahay ni Liam. May halong kaba yung gagawin kong presscon. Hindi ko kasi alam kung paano tatanggapin ng tao yung pagpapakasal ko. Sa labas pa lang ng venue ng press conference, ang dami ng tao. Nung makita kami ng ilang media, agad kaming kinuna ng mga pictures. At todo, ngiti naman kami ni Dylan. Miss Aga, totoo po ba nakasal na kayo? Tanong ka agad sa akin ng isang media. Ano ba yan? Hindi pa nga ako gaano nakakaupo, may tanong agad. Siyempre, ngumiti na lang ako at itinaas yung kaliwang kamay ko para ipakita yung wedding ring ko. Nagngitian naman lahat at may isang sumingit. Sino naman ang maswerteng lalaking napili nyo, Miss Aga? Si Mr. Liam Kurt Villas. Tipid na sabi ko. Hindi kasi talaga ako komportable na sabihin sa lahat. Nakasal ako sa kanya. Mr. Villas? One of the eligible bachelors and young businessmen of the Philippines. It means hindi na available si Mr. Villas? Sayang naman. Komento ng isa. Natawa naman kaming lahat sa komento niya. Yes, because he is all mine. Nakangiti kong sabi sa kanila. Kinilig naman yung iba. Paano kayo nagkakilala, Miss Aga? I mean, hindi naman kayo nakikita ng media na lumalabas in public. Because we want to keep our relationship private and I'm sorry kung pati yung wedding ko, hindi ko na nasabi. Paliwanag ko sa kanila. Ito yung mahirap sa pagiging sikat. Lahat ng galaw mo, kailangan mo pang i-explain sa kanila. Miss Aga, may nasagap kaming information na si Chef G na may-ari ng Heavenly Food Restaurant ay daddy nyo. Totoo po ba yun? Huminga ako ng malalim. Ito na naman yung mga tanong na yan. Pero this time, ayoko nang magsinungaling. Tama na yung kasalang namin ni Liam, yung kasinungaling ang sasabihin ko sa kanila. Yes, he is my father. Sabi ko sa kanila. As expected, madami ang nagulat. Bakit nyo itinago sa public na ikaw ang anak ni Chef G? Sorry, I cannot answer that question. We are here to talk about my married life. Medyo plastic na tawa yung binigay ko sa kanila. So far, so good naman yung nagiging palitan namin ng tanong at sagot. Until someone dared to ask. Miss Aga, ano po ang masasabi niyo sa kumakalat na chismis na babalik na daw sa Pilipinas si Miss Alana Diaz? Nagtaka ako sa tanong niya. Hindi ko kasi kilala kung sino ang tinutukoy niyang Alana Diaz. Kaya naman nahalata niya ata na hindi ko alam ang sinasabi niya. Kaya nagsalita uli siya. It seems she didn't know who is Alana Diaz is. Sarkastikong sabi niya. Ano bang problema nitong reporter na to? Dapat talaga hindi na siya nagpunta dito. Ito yung gay reporter na palagi nagkakalat ng kung ano-ano sa akin. Umiti na lang ako. No, sorry, hindi ko siya kilala. Sabi ko sa kanya. Mukha atang hindi nasabi sa'yo ni Mr. Villas ang tungkol sa kanya. Sabi pa ulit niya. Lalong kumunot yung noo ko sa narinig ko. May kinalaman kay Liam yung Alana na yun? Ex-girlfriend, I assume. Cool lang ako kaya naman, ngumiti ako at sinabi sa kanya yung hula ko.
Liam's ex-girlfriend? Tanong ko. Yes, childhood sweetheart sila actually. Sabi niya ulit. Oh, childhood sweetheart pala. Okay lang, wala naman masyadong something sa amin ni Liam. Maghihiwalay din naman kami. It's okay. Wala namang problema sa akin at isa pa. Past is past. Kasal na naman kami ni Liam. I don't mind naman kung magkita sila. Besides, may pinagsamahan naman sila, you know. We're not teenagers anymore. Wala na kaming issue pagdating sa mga ex-girlfriend. Who knows, diba? Baka maging friends pa kami. Nakangiti kong sabi sa kanilang lahat. Natapos na yung press ko at dumiretso na ako sa practice ko. Hindi ko tuloy matanggal sa isip ko kung sino si Alana Diaz. Bakit parang ako lang ang hindi nakakaalam tungkol sa past nilang dalawa? Sa bagay, wala naman kasing sinasabi si Liam. Hayaan ko na nga lang siyang magkwento. Malamang, mapapanood naman niya yung interview ko eh. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Kwento ni Miray.